maraming tao ang tumutuon sa pag-iwas ng maling pagpapanatili or malinis na itsura. Ngunit sinasabi ng Panginoong Kristo na ang tunay na karumihan ay hindi nagmumula sa kung ano ang nasa labas, ngunit kung ano ang nasa loob. So ang pinakamalaking panganib sa ating espiritu or kaluluwa ay maaaring hindi kung ano ang nangyayari sa iyong paligid, ngunit kung ano ang lumalaki sa loob natin, sa ating loob ng ating katawan. So kaya nga ito yung gumugugol ka ba ng mas maraming oras sa pamamahala sa iyong image kaysa iyong puso? O maaari bang maitago sa malinaw na paningin kung ano ang nagpaparumi sa iyong buhay, sa iyong mga iniisip, salita o saloobin? Kaya nga ang ating pagninilay-nilayan, ano ba talaga nagpaparumi sa buhay? Buhay mo, buhay ng bawat mananampalataya. Kaya nga ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, sa Mark 7 verse 20, nagpatuloy siya ang lumalabas sa isang tao, nagpaparumi sa kanila. Verse 21, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, nanggagaling ang masasamang pag-iisip, ang pakikipag-apid, pagnanakaw at pagpatay. Verse 22, pangangalo niya, kasakiman, masamang hangarin, paninirang, kalayan, inggit, paninirang puri, pagmamataas at kahangalan. So ito yung nagpaparumi na mula sa loob at hindi mula, ito yung sinasabi sa verse 23, ang lahat ng kasamang ito ay nagmumula sa loob at nagpaparumi sa isang tao. So ito ang nagpaparumi sa isang tao. Kaya nga ito ang sinasabi na ang kasalanan ang nagpaparumi sa isang tao. Ito yung kasalanan ay hindi lamang panlabas na pag-uugali, kundi dumadaloy mula sa kalagayan ng puso. Ang mga relihiyosong ritual at panlabas ng pag-uugali. Ito yung panlabas na anyo, hindi makakapagpalinis sa atin sa harapan ng Diyos. Tanging ang isang nabagong puso lamang ang makagagawa nito na tayo maging malinis sa harapan ng Diyos. So yung tunay na kadalisayan ay nagmumula sa loob, sa puso natin. Na tinawag tayo ng Panginoong Kristo na suriin ang ating puso at hanapin ang kanyang kalinisan, nakakalinis na biyaya upang lumakad sa kabanalan at integridad. Kaya ano ba talaga ang nagpapadumi sa buhay mo?